Tayo ay mag-share ng Word of God. Napakaganda. Proverbs 22 verse 4. Napakaganda ng verse na ito. Ito yung isa sa mga bagay na natutunan ko in my walk with the Lord na I hope na makatulong din po sa inyo. Kasi living apart from the Lord, we are full of pride. We are full of ourselves. Tinataas lang natin sarili natin. Lahat ng mga meron tayo akala natin dahil lang sa sarili nating kakayahan. It's good to be masinop, masipag, pero po aalalahanin natin lagi na huwag tayo pong makakalimot magpasalamat sa blesser. Dahil ang mga bagay-bagay na nagaganap sa buhay natin, yung ating mga talents, yung ating mga skills, kung ano man po meron tayo, kaloob po yan ng Panginoon. And when you don't have the Lord in your life, you can be full of pride. You will truly only see God when you humble yourself. Bakit nga po ba yung humility is the fear of the Lord? Kasi nga po, ma-realize mo na apart from the Lord, you are nothing. Lahat ng meron ka, lahat ng natamo mo sa buhay, it comes from the Lord po. Sabi nga po sa Proverbs din yun na the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ganun din yung humility. Humility is the fear of the Lord. Pag sinabing fear, hindi po yan takot, kapatid. It's reverence na na-realize mo yung hindi ito kung sino lang, ito yung lumikha ng lahat. It's the creator of the universe, mga kapatid. Napakaganda po nung verse na yun. Humility is the fear of the Lord. Its wages, yung sahod ng pagiging humble. Its wages are, number 1, riches. Pag sinabing riches, mga kapatid, hindi lamang po yan financial, napakagandang bonus, yung financially rich ka, yan ay according to the will of the Lord. Kung kaloob talaga niya yan sa'yo dahil may gagamitin siyang purpose, kung gagawin kanyang mayaman, then He will give that to you. Pero beyond physical riches, mga kapatid, yung riches na sinasabi ko ay yung mga hindi mababayaran ng pera. Alam niyo po ba yung gaano kayaman sa feeling, yung wala po kayong kaaway, yung every night natutulog kayo, napakasarap ng tulog nyo, napakakalmado ninyo, wala kayong sama ng loob kahit kanino, napakapayapa ng inyong konsensya. Hindi po yan nababayaran po ng kahit ilang limpak na salapi. I'm talking about the intangible, non-physical riches po. Yung kayamanan na minamahal ka ng sobra-sobra, that's the love of Jesus Christ, enough to die for you, kahit hindi ka worthy. But also yung love na nag-overflow sa buhay mo once you start to really follow Christ. Kasi when you follow Christ, you start to become humble, you start to live in a Christ-like way. Christian living brings with it so many riches po. So, yun yung unang wage. Number 2, honor. Sino po ba dito ang gusto yung ino-honor sila? Maraming mga tao are looking for appreciation, honor, validation, Mahigit pa sa pag-honor ng kapwa-tao ang makukuha po natin. Ano nga po ba yung makukuha natin? Honor that comes from the Lord. Imagine mo masabihan ka ng Panginoon, well done, my good and faithful servant. So that goes beyond yung honor na ino-honor ka lang ng kapwa-tao mo. Finally, number 3, life. Pag sinabing life, this is life that is eternal. When you accept the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior, ikaw po ay makakasama ng Panginoon for all eternity. Lahat naman po tayo, mga kapatid, we are already on our way to hell. The human nature is depraved. It is sinful. Lahat po tayo have sinned and fall short of the glory of God. Everyone's destination is hell. Ang Panginoong Jesus nag-provide ng way out. And so itong life po na ito, hindi lamang ito physical life, mga kapatid, wag po tayo mag-focus sa buhay lamang na ito. Tutulungan ko po kayo by the grace of God na mapahaba itong buhay nito kung kaloob niya po at mabuhay ng healthy through our low-carb Mediterranean fasting way of life. But wag po tayo mag-focus sa buhay na ito lang, mga kapatid.